Nakasanayan niyo rin ba na kapag New Year dapat malinis lahat? Hi mga kamba! So syempre, bago mag New Year, dapat malinis lahat sa ating kwarto, di ba? Kaya magpalit na tayo ng bedsheets. Actually, every 2 weeks naman talaga ako nagpapalit. Pero syempre, ngayon, 1 week pa lang, nagpapalit na ako kasi nga mag New Year. Sa apartment namin, wala kaming mga bed, so lahat diretso lang siya foam. 2 foam yan, pinatong ko para medyo mataas. Tapos may futong pa bago ko nilagyan ng isang bedsheet na hindi ko na tinatanggal. Pinapagpag ko na lang bago ko nilagyan ng isa pang bedsheet, yun yung pinapalit-palitan ko every 2 weeks. At yung pink na yan, blanket yan na makapal kasi winter ngayon, so nilalagay ko na lang dyan para dyan lang siya sa paa kasi medyo mainit din kung nilalagay ko sa buong foam kasi mainit siya sa likod. Ang hirap din magpatuyo ng mga labahin dito sa Japan kapag winter. So, kapag nagsasampay ako dito na lang sa loob kasi may heater naman kami. Mga isang araw matutuyo na yan. Pero kapag sa labas mo sinampay, ay nako, isang week, hindi pa rin matutuyo. Ito yung mga kumot ng mga Japanese, ang tawag nila dito futong. Makapal na makapal siya, pero nilalagyan mo pa ng cover. Yan na lang yung papalit-palitan mo every 2 weeks. So it's up to you kung ilang weeks ka magpapalit. Hindi naman madumi kasi kahit maputi, hindi siya talaga madumi kasi yung ano dito sa Japan, yung parang hindi polluted yung air nila at saka kunyari nasa labas ka na isang araw, pag linisin mo yung mukha mo ng cotton tapos lagyan mo ng cleanser, puti pa rin, wala talaga siyang itim na yung dumi. Compare mo naman sa Philippines, 'di ba, na kahit isang oras ka lang nasa labas, ang dumi-dumi na ng mukha mo. Kaya lang maalikabok dito sa trabahoan namin, kaya kailangan ko talaga magpapalit every 2 weeks. Yung mga machine kasi ang daming alikabok, yun yung nililinis namin araw-araw. So madumi talaga siya. I mean, hindi siya madumi pero alikabok. So nalalagay sa mga uniform namin kaya pag uwi, nalalagay din sa mga gamit namin dito sa bahay. Pati ito mga studyhanan ko yan. May mga notes pa dito sa whiteboard. At ang gulo ng pictures ko at kung ano-ano pa yung nilalagay ko dyan, pero yun na talaga yan. Alright, so almost done na yung higaan ko. So isa na lang ang kulang, yung kortina na nilalabhan ko pa. There you go! Tapos ko nang labhan yung kortina, so ikakabit na natin. Dito ko na mismo sa loob pinapatuyo kasi natutuyo din naman yan kaagad. Heater kasi yung gamit ko dyan. At yung mga laundry namin, huwag kayong mag-alala, mabilis lang talaga kasi ilagay mo lang sa washing machine, lagyan mo ng sabon, tapos pagkatapos nun, tuyo na. Already, everything is done, so pwede nang humiga at mag-cellphone. Have you ever been the face, been the object of someone's hate? Panatilihing malinis yung bahay nyo, lalong-lalo na yung higaan mo kasi ang pangit-pangit pagkagising mo, ang dumi-dumi, di ba? Hindi ka mapag-isip ng maayos kung pagbangon mo, kadalingon mo, kaliwat kanan, puro magulo. Pero dapat malinis din yung kalooban mo. At the end of the day, ang kalinisan ng puso ay mas mahalaga kaysa kalinisan ng tahanan. Yun lang, bye!